for interview. Nano pong lagyo yun? Emil. Pila na kayo po? 48. Hanggang nano kayo pong mayaring kayo pa mag-aral po? Ayaw mo. Grade 6 mo. Grade 6. No rin niya po yung banda yung pipanan naman niyo po kayo. Ang gaya kayo niya, ang gaya ka. Ken pula-pula niyo. Ang gaya ka. Kaya bila po ba rin pamilya yung mananam kayo? Lalo pong karaniwang tatanam niyo po kayo? Ayun. Tangguan ng pupupali. Pale po. Pali yan. Lalo pong farming method ang gagamitan? Ako no. Kahit ang buryo. No ka rin po magmula yung pandiligyo po ka rin tanaman. Kahit ang tabo na ito, karna. Kahit tayo pupunta kayo. Pali. Next 2 years. Ano pong klaseng lupa? Ayan, yung gabi na. Mataba po. Pali, mataba. Mataba. Fertilizer po, gagamitan yung organic or inorganic? Kaya organic. Organic. Gagamit kayo po bang insecticide or pesticide? Ano pong klaseng insecticide or pesticide? Insecticide. Insecticide. Makanano niya po prepare yung lupa bayo kayo po mananam? Sa sarol mo yan damulag. Bayo mo yan kayo. Kaya ang traktor mo yung datang ang traktor. Okay. Ay salpagan mo eh. Ano pong gagamitan yung planting method? Pasaboy ba or punla-punla? Ayan, pasabog. Pasaboy po. Oh. Next is harvesting. Mano-mano ba or may tractor na ginagagamitan po pag mag... Eh, detang kaya, detang kurimaw. Kaya detang kurimaw, bayo mo yun. Detang mga tapul. Okay. Makanano po pag alin na po season ng pale, makanano pong gagawan niyo? Kaya, potang kaya tab namin langgukan mo kanya. Potang kaya rin langgukan, pale na naman. Kauran. Gagamit kayo po bang machinery kayong pamananam po? Sabi, Alip. Yeah. Ano pong maging pagsubok yung kaning pamananam? potang kaya yati masisira. Ang Saka tuloy po niya. pagbaha niyo. Oo, potang may reguly sa pakar, no, kaya lumubyakin. Kaya masira yung pali. O pagkain, potang daragulin daw, lumubyakin. Makanano yung po overcome tang challenge na ito? Ano pong gagawan nyo? Potang lati ka nito, magbabayar mindan. Potang lati niya kayong ka. Ay magbabayar. Kanita ya makapag-recover yung pali. Yung gobyerno. Potang kaya mamiyalang bini. Binhi. Kami sa lila po ba rin Ayan, harvest or ano? kakanan mo. Mampamsali kakanan mo nga pupupul mo. Makanano ya po makasawping pamananam yung kayang karang kabayo yun po. Wow. Potang mamalot kami, ilang kaya ba yung mamalot. Kaya di na nila yung unos. Oh. Lalo pong future na buri yung gawan kayang farm yun. Tanga pa sa tingin yun. Po pong aparagol mo. Oo, bangka nito, dako kami ako ah. Lalo pong gagamitan yung strategies para mas lumaguya po yung farming. Kailangan pakasesen niya. Baya sumanting.
At kayo po bang advice ka rin bisang mananam, parang magbalak po? Then, kaya nga ni, alas pa sa lida ni Buka. kasi kanta keng babo-babo kayo ni, kami na ayatan tatanam keng lala mo yan. Wala nang pali keng babo-babo kayo. At kayo po bang experience na buri yung i-share ka rin bisang magbalak na mag-farm ako yan, ka rin bisang mananaman? Ano pong... Alos ding magpark na ini, alos tatanam na lang langgukan din keng babo-babo kayo. Alos makanya na langgukan. Langgukan na lang rin tatanam ko. Okay na. In our interview with Tatay Emil, we gained valuable insights about traditional farming practices and the challenges faced by the farmers in today's world. Tatay Emil's deep understanding about the traditional farming techniques, such as crop rotation and organic fertilization, highlights the value of these practices in agriculture. We observe that farming is not just individual work, but a community effort. Tatay Emil's reliance on the community support for labor and the resources sharing underscores the social dimensions of the agriculture. Number 3, resilience. In the face of adversity despite challenges like climate change and market fluctuation, Tatay Emil demonstrates remarkable resilience. His ability to adapt to changing conditions and his unwavering commitment to farming are inspiring. So, yung natutunan ko lang dito is nakaka-inspire siya kasi sa kabila ng mga pinagdaanan nila, alam naman natin sa pagtatanim, maraming problema yung darating. Like, pag may bagyo, ganun, babaha, masisira yung mga pananim nila. Pero yung nakita ko sa kanya is nagpakatatag siya. Inadapt na lang niya yung mga mangyayari, ganun. And also, nakita ko sa kanya yung pagmamahal niya sa farming. And number 4, the role of technology. While Tatay Emil primarily relies on traditional methods, he acknowledged the potential benefit of technology in agriculture. However, he emphasized the importance of balancing technological advancement with sustainable practices. Dito naman is, alam naman natin, lalo na sa kanila, ginagamit nila yung mga traditional method, like yung kalabaw, ganun, sila yung nagiging katulong nila sa pananim. But, ina-acknowledge naman niya na pwedeng gumamit ng technology sa agriculture kasi mas mapapadali yung mga trabaho nila sa paggamit ng machine, paggamit ng tractor, ganun. But kailangan, alam natin kung paano gamitin yung mga machine, ganun. Dapat may sustainable practice tayo kung paano gamitin yun. Conducting the interview with Tatay Emil was a truly enriching experience. It provided a unique opportunity to connect with a seasoned farmer and gain first-hand insights into the realities of rural life. One of the most significant challenges was bridging the gap between generations and understanding the nuances of traditional farming practices. However, through a patient questioning and active listening, we was able to uncover valuable information and build a connection with Tatay Emil. The interview also highlighted the importance of preserving traditional knowledge and supporting local farmers.
So, this story about Tatay Emil's, we can raise awareness about the challenges faced sa mga farmers natin, and also this can inspire yung future generations to embrace yung sustainable agriculture. So, sa in-interview namin na si Tatay Emil, makikita natin na yung crops na tinatanim niya, yung rice at yung kamote is very sustainable siya and very much cheap lang siya, and sabi nga niya doon na hindi naman niya yung binebenta pero may potential yung crops niya para mabenta sa market ng cheap price lang. So with that, overall, our interview was a valuable learning experience that deepened our knowledge and understanding of the farming and the vital role of its importance in our society.